Alright, sasagutin ko lang ito, no? Ask ko lang kung legal ba ang regular employee, kung regular employee ka na sa kumpanya, tapos bigla kang ililipat sa agency. Okay, so, ang nag-hire sa'yo ay kumpanya. And then later on, after maging regular employee ka na, ililipat ka ng kumpanya sa agency. Okay, alam mo, may actual case na nadesisyonan ng Korte Suprema na nangyari. Okay. Ang empleyado dito, ang involved na empleyado ay isang delivery rider. Ngayon, itong si delivery rider, na-hire siya nitong restaurant. After some time, nagdesisyon si restaurant na ilipat sila sa agency, pero ang ginawa ni restaurant naman ganito. Pinagbakasyon niya, pinag-vacation leave niya yung kanyang mga empleyado kasi hindi lang isa ito marami silang riders. So, pinagbakasyon niya and then tinawagan niya pagbalik. Nung pagbalik na, saka na siya inilipat sa agency. So, pumirma sa agency itong mga riders. Pero later on, nag-file sila ng illegal dismissal case. And guess what? Panalo po ang empleyado. Alam niyo kung bakit panalo? Ganito ang sabi ng korte. Yung paglalagay mo kasi sa empleyado, sa agency, okay, hindi yung paglalagay, kundi yung pag-hire ng isang agency sa empleyado and then ilalagay ni agency o ide-deploy ang tawag, i-assign or ide-deploy sa kanilang kliyente para gumawa ng serbisyo o kontrata na trabaho, ganun, contracted service or particular or specific job under a service agreement between the agency and the principal or yung kliyente nila. Permissible job contracting po ang tawag doon. Valid ba to? Legal ba to? Nasa batas ba to? Yes. Pinapayagan po ito under Department Order 174. Okay. So, ano po yung hindi pinapayagan ng batas? Hindi po pinapayagan ng batas kung ginagawa mo ito para makaiwas sa karapatan ng mga empleyado sa security of tenure. Okay? Sa kanilang mga labor rights or yung kanilang karapatan na maging isang regular na empleyado ng kumpanya.